Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Bakit nagkakaroon ng kabit ang tao na may karelasyon na? Siguro nagtataka kayo na buong akala mo ay mahal na mahal nyo ang bawat isa, pero bakit nagagawa ka pa rin lokohin ng iyong partner? So, kung ikaw ay nakaka-relate, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number 1, ito yung kakulangan sa emosyonal na aspeto. So, ito na yung pakiramdam na hindi ka na mahal ng partner mo. Ito yung pakiramdam na parang binabaliwala ka na. Hindi mo ramdam na andun pa yung pagmamahal. Pakiramdam mo ay marami na ang nagbago. Kaya yun ang nagiging dahilan para maghanap siya ng iba. Okay? Madalas ito yung mga dahilan na nawawala na yung atensyon mo sa kanya. Nawawala na yung panahon mo sa kanya. Wala ka ng time. Nawala na rin yung pagpapahalaga mo sa partner mo. Napakaraming mga dahilan. Pero kapag yung emotional na aspeto na yan, ang marami ng kakulangan, ang hindi na nararamdaman, sigurado na maging dahilan yan para hanapin niya sa iba. Sa mga magkakarelasyon, dapat huwag kayong magpakampante. Hindi porket kayo na ay nagiging relax ka na. Hindi mo na ginagawa yung tungkulin mo bilang partner. Dapat yung pagmamahalan na yan ay mas pinaparamdam nyo sa bawat isa. Okay? Para wala nang dahilan para tumingin pa sa iba. Okay? Number 1. Number 2, ito yung kakulangan sa ganon or sa S. Nako, hindi talaga ito mawawala. Isa ito sa pinakamadalas na dahilan kaya ang mga taong nasa relasyon ay naghahanap ng iba. Alam niyo, kapag yan talaga ang nawala sa relasyon nyo, napakataas ang chances na yun ay hahanapin sa iba. Real talk lang tayo. Huwag na tayong magiging bulag sa katotohanan, okay? Kasi kapag talagang wala na ang bagay na yan, what will you expect? Okay? Sa tingin mo ba ay mananahimik na lang yung partner mo? Matitiis niya ba na mabuhay nang walang ganon? Of course, yung iba, kaya nila. Pero tao yan eh. Kapag na-trigger yung instinct na yun, sigurado na maghahanap na yan dahil sa kakulangan sa bagay na yun. Okay? Kaya sa mga magkakarelasyon, dapat ay binubuhay nyo ang bagay na yon. Huwag niyong pabayaan na mawawala yan sa inyong dalawa. Maaring isa sa inyo, okay lang, pero sigurado yung partner mo hindi okay sa kanya. Kahit sabihin niya na naiintindihan kanya, siguro for the meantime, sa umpisa, okay pa. Pero kapag tumagal at tumagal yan, sigurado na ang mismong katawan na niya ang magsasabi sa kanya at yun ang magdidikta sa kanya na hanapin sa iba. At yan madalas ang dahilan talaga kung bakit nandoon naghahanap na ng ibang kandungan. Okay? Kaya dapat sa aspetong yan ay ginagawa niyong regular na activity. Kaya ang bagay na yan ay napakahalaga sa isang relasyon. Number 2. Number 3. Naghahanap lagi ng bagong excitement at thrill. Nako, kapag ganyan ang mindset ng isang tao na nasa isang relasyon, sigurado na ganun at ganun ang mangyayari. Kapag pakiramdam niya sa relasyon niyo ay nagiging boring na, parang wala na yung dating excitement, maghahanap na dahil ang hinahanap ng kanyang sarili ay yung kakaiba, yung magbibigay ulit sa kanya ng kakaibang buhay. Yung excitement na dulot sa paghahanap ng bago, yun ang nagtutulak sa ganitong tao para mag-stray away, maghanap ng iba. Okay? Mahirap ang mga ganito, hindi mo yan mapigilan. Kasi ito yung mga tao na hindi nila makontrol yung ganong pakiramdam. Okay? Nasa katawan na nila yung pagkatao na yon. Tulad ng sinabi ko sa aking ibang mga videos, ito ay namamana. Ito ay nasa DNA or genes ng tao. At kapag ganyang tao ang natapat sa iyo, sigurado na yan ay maghahanap at maghahanap. Kasi hindi siya kontento sa iyo.
naboboring siya, maghahanap ulit siya ng bago. Magiging cycle lang yan paulit-ulit. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, paghihiganti. So, since paghihiganti yan, ibig sabihin, isa sa inyo ang gumawa ng kasalanan o kalokohan. So, galit siya at mataas ang kanyang emotion. Gusto niyang ilabas yung sama ng loob niya. Para gawin yun ay gagantihan ka rin niya. At yun, maghahanap na rin siya ng ganon. Maghahanap din siya ng ibang karelasyon para iparamdam din sa iyo, iparanas sa iyo yung naging sakit na dulot sa kanya. Sa relasyon, walang magandang maidudulot ang mga ganyang gantihan. Kung ginawan ka na ng kalokohan ng partner mo, dalawa lang naman yan eh. Patatawarin mo siya, accept the fact, at mahalin ulit siya, or umalis ka na dyan sa relasyon na yan. Pero huwag ka nang gumanti kasi parehas kayong talo dyan, okay? It is better na makipaghiwalay ka na, umalis ka na dyan sa relasyon. It's either patawarin mo siya or umalis ka na. Ganun lang ang dapat. Wala nang gantihan. So ayan po, ang number 4. Number 5, natukso. Oo. Talagang ang tukso ay napakahirap yung labanan, okay? Lalong-lalo na kapag talagang ang taong tinutukso ay medyo kulang na or hindi na naibibigay yung dapat ay nararanasan niya. At kapag ganoon, yan yung mga tao na prone sa ganyan. Napakadaling matukso, okay? Kapag meron ng problema sa relasyon nyo, tapos mayroong umaali-aligid na tukso, sigurado na bibigay at bibigay yan. Kapag matibay ang pundasyon ng relasyon nyo, hindi yan basta-basta matitibag ng kung ano-anong elemento dyan, kasama ang tukso. Kaya para maiwasan ang tukso, umiwas sa tukso. So ayan po, ang number 5. Number 6, meron siyang ibang minamahal. Minsan kahit magkarelasyon na yan o mag-asawa na yan, pero meron pala siyang mahal na iba na nasa isang relasyon pero ang puso pala nila ay nasa ibang tao. At kapag ganyan, sigurado na mangyayari yung paghahanap niya doon sa tao na yon. So, para maging fair sa isang relasyon, kapag hindi mo pala mahal yung partner mo, huwag kang pumasok sa relasyon. Kasi kawawa naman yung partner mo. Niloloko mo siya, niloloko mo rin ang sarili mo. Okay? Huwag ka nang pumasok sa ganyan. Kasi sigurado na meron at merong masasaktan. Kung may mahal ka palang iba, sana huwag ka nang pumasok yan, okay? Kapag ganun ang sitwasyon, sigurado na magkakaroon ng lihim na relasyon sa labas. Meron pa nga dyan, tumanda na sila na lihim pa rin yung relasyon na yon. Hindi pwede na dalawa ang mamahalin mo. Hindi pwede yun. Kawawa naman yung isa na niloloko mo. So ayan po, ang number 6. Number 7, walang commitment sa relasyon. So, marami talaga sa relasyon ngayon na mabilisan. Yung iba, parang naglalaro lang lagi, di ba? Pero kapag wala kang intensyon na mag-commit, huwag ka na. Okay? Kung para lang sa ganon ang gusto mo, dapat sa umpisa ay alam nyo na hanggang ganon lang, hanggang S lang. Walang commitment. Kasi kapag papasok ka sa relasyon, pero ayaw mo pala ng commitment, sigurado na maghahanap ng iba yan. Kasi hindi siya committed eh. Kumbaga, ito yung mga tao na walang maturity or immature pa sa ganyan. Hindi sila handa na pumasok sa isang seryosong relasyon. Para sa kanila ay naglalaro pa lang sila. Ini-enjoy pa nila yung buhay pagka binata or pagka dalaga. Kapag nasa relasyon yan, sigurado tatalon yan sa ibang tao. Kaya kapag ganyan ang karelasyon mo, makipagkalas ka na agad kasi hindi ganyan seryosohin. Sasakit lang ang ulo mo dyan kasi walang commitment. At the very start, wala. Di ba? So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming mga dahilan kung bakit naghahanap pa ng iba ang isang taong nasa relasyon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,